beloved, Boss Mike, Cervera. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritikong nagsasabing papogi lamang ang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Gate niya, panoorin na lamang siya at saka sila mag-usap sa 2028. Nakatutok si Ivan. Nakita nyo mga kababayan, si Pangulo, sabi, papogi lang daw si Pangulo, matagal ng pogi yun. Di ba? Papogi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos, matagal na humpogi yun. Nung bata pa yun, mga kababayan, gwapong-gwapo na yun Hindi na kailangan ng retoke tulad ni Sara Duterte. Sama nyo pa si Kitty. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ho kailangan ng retoke. Kahit naman si First Lady, hindi na ho kailangan ng retoke tulad nino ng mga Duterte. Di ba? Langya. Talagang pogi na yun Ano pang sinasabi niyo magpapapogi? Sa 20 pesos na bigas. Tuloy. Mayrina. Noong unang inanunsyo ang paglulunsad ng 20 bigas sa Visayas bagong eleksyon 2025, sinabi ng Department of Agriculture na hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kailangan ilabas ng gobyerno para matustusan ito hanggang sa katapusan ng taon. Maganda rin ang inventaryo sa mga bodega ng NFA para pakinabangan ng hanggang 60 milyong Pilipino. Pero may ilang kumwestiyon sa timing ng programa, lalo't inilunsad sabay sa panahon ng eleksyon. Teka muna. Bago tayo pumunta dyan, di ba? Sabi ni Buday, eto yung mga bigas na pagkain ng mga hayop. Ano na mga DDS? Akala ko ba pagkain ng mga hayop ito? Balita ko, nauna pa kayo sa pila. At balita ko, doble-doble pa. May limit lang, 5 kilo lang. Pero, pati yung aso nyo, pinapila. Grabe, mga kababayan, Matindi talaga diskarte sa panlalamang. Pagkakampo ni Duterte talaga. Ang tanong, akala ko ba'y pagkain ng hayop yan? Bakit sandamakmak yan? Di ba, mga kababayan, Matindi. Tuloy. Hanggang kailan daw tatagal ang magandang supply at kaya ba itong tustusan ng gobyerno? Kagabi, sinagot yan. Yan, ang daming bigas. Nakikita niyo yung bigas na yan? Tuloy-tuloy na pumupondo dyan ang gobyerno at may plano pa na ibalik yung dating pamamaraan ng National Food Authority nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Balik nyo na, parang awa nyo na. Yung mga pinalitan ng mga nagpalit-palit na administrasyon nung mawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang plano ni Pangulo, ibalik ito. Alam nyo kung ano yon? Bibilin. Hindi na aangkat ng bigas ang gobyerno, bagkos ang unahing bilin ay yung mga ani ng ating mga magsasaka. Ika nga sabi ni Ferdinand Marcos Sr., alam nyo kung tangkilikin ang sariling atin. Di ba? Tangkilikin ang sariling atin. Yun ang sabi. Ngayon, mga kababayan, ibabalik na ni Pangulong Bongbong Marcos yan. At eto, mga kababayan, syempre marami na namang kokontra dyan. Tatamaan na naman yung mga buhayang, mga negosyante na politiko. Karamihan alam nyo sa mga negosyante, pati politika, ginawang negosyo. Yan po ang problema. Yung mga politiko na nagninegosyo, ginagawa ring negosyo yung politika. Ngirap, no? Kaya tandaan ninyo, mga kababayan ko, mas maigi na bumoto't pumili tayo ng taong magsiserbisyo. Hindi yung ang ginagawa, mga kababayan, pati ang ating politika ay ginagawang negosyo nila. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit maraming tulay ang nagbagsakan na ginawa nung panahon ng nakaraang administrasyon ng matandang Duterte.
Bakit? Ang ilagay ba naman mga negosyante. Negosyante na walang ginawa kundi manglamang sa kapwa. Kung ang gagawin ba naman tulad ni Ramon ang ilagay nila, baka pwede pa na pagtiwalaan ha. Bakit? Yun ho mga kababayan Hindi kailangan sabihan tumutulong talaga. Yun. Tuloy. Yung iba dyan, mga kababayan, na mga negosyante, ninanakawan pa ng lupa yung mga maliliit nating kababayan. At ano nangyayari? Pagkatapos nakawin ang mga kalupaan ng mahihirap nating kababayan dahil salat sa kaalaman, sa usaping batas, sa kanilang mga usaping mga lupa, agrarian, Aba mga kababayan, nakukuha nila, nanakaw nila yung mga lupa na yan. Magugulat na lang kayo sa isang taon, subdivision na yan. Tuloy, Evangeline Camilosa. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Natuloy ba o hindi? Kita nyo, panoorin nyo na lang at tignan at mainis na lang kayo habang nandyan. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ulitin ko, manood kayo at tignan hanggat nandiyan si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Mainis kayo hanggang sa kayo'y matuluyan. Yun ang gustong ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Abangan nyo na lang. Kasi yung Pangulo namin, hindi patola yan. Hindi chismoso. Di ba? Hindi ho nagchichismis. Bakit? Ang Pangulo, nakatuon lang yung kanyang atensyon, nakapokus lang ho sa kanyang trabaho at mga proyekto na pakikinabangan ng maraming Pilipino. Di ba? Pero, yung iba, mga kababayan, nakatuon lang kung paano masungkit yung kanyang pwesto. Kita nyo, yung isa, mga kababayan, nakalbunat lahat-lahat. Nakulong na't lahat-lahat. Nahuli na't lahat-lahat. Yung iba, mga kababayan, kakaabang na masungkit nila yung pwesto ni Pangulo sa Malacanang. Wala pa rin. Nga. Kaya nga mga kababayan, ang inaasahan na lang nila, manalo sila sa susunod na pangpanguluhang halalan. Mga kababayan ko, malaking bagay ang gaganapin na impeachment trial at dito mangyayari at makikita ng mga Pilipino kung sino talaga ang totoo. Kaya excited na ako. Iboto man ng karamihang mga senador na absuelto itong baliw na vice presidente nyo, mga kababayan, okay lang. Dahil taong bayan naman ang magdidesisyon pagdating ng susunod na halalan. Tama po ba? Tayo ho ang magdidesisyon at ating ililista lahat kung sino ang mga hindi naging tapat sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Di ba, Jojo Chavez? Late na late ka na. Patapos na nga ako Oo. Di ba? Ngayon, ililista nyo na. Una, sino kaya? Ito, inabsuelto si Buday. Number 1. Sino? Jack Ma. Number 2. Sino? Si Palakang Bato. Number 3. Sino? Ilista nyo na. Ito, isa pa to. May atraso pa to. Nangako ito na libre na yung kuryente namin na hindi bababa, hindi aakyat ng 2,000. Naku, ito pa, bumoto pa uli. Buhay ng mga politiko. Ewan ko ba, hindi ko ma-gets mga kababayan. Kung bakit itong mga politikong ito, abay nag-uunahan, gumagastos ng bilyon-bilyon para makaupo. Hindi ba nila alam na ang pagsiservisyo sa tao ay mga kababayan, ito po ay serbisyo publiko. Trabahong malupit po ito, mga kababayan. Pero kita nyo lahat sila nag-uunahan. Kaya nga mga kababayan kung tayo bibigyan lang ng kapangyarihan,
talagang isa lang ang hihilingin ko, para tumino tong bansang ito. Sasabihin ko alam nyo? Lahat po sana ng mga tatakbo ng mga politiko na may maitim na hangarin at nagtatangkang magnakaw sa kaban ng bayan, magkamatayan para maubos lahat yan. At ang matira, kung talagang ikaw ay malinis at busilak ang iyong harangarin sa pagsisilbit, paglilingkod sa bayan, naku, mabubuhay ka. Oo, nang hanggang gusto mo. Sana ganun, mga kababayan. Sana ganun eh. Total, uso naman na AI. Baka naman makaimbento na ng isang aparato. Lahat ng mga nagtatangka, lahat ng mga aplikante para magsilbi sa bayan, itong mga tatakbong mga politiko, maliit man, barangay kagawad hanggang sa presidente, dapat dumaan muna sa aparato. At kapag ka ikaw, na-detect na ikaw ay magnanakaw, ikaw ay sinungaling, mga kababayan, hindi ka na makakalabas ng buhay. Sana ganun, Sana! Tuloy! We found a way. We found a way to do it. Ang sinasabing pagpapapogi, iniugnay din ng kanya mga kritiko sa patuloy na pagbaba ng approval at trust rating sa Pangulo. Tulad na lamang ng pinakahuling survey ng Pulse Asia, kung saan lumalabas na mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, mga kababayan, ako hindi naniniwala dyan sa pulse na yan. Sa totoo lang, bakit kanyo? Pag-aari ni Jack Ma yan. Yung kamukha ni Jack Ma, yan ho ang nagmamay-ari na niyan. So sa tingin ninyo, mga kababayan, hindi ba nila imamanipula yan? Di ba, mga kababayan ko? Kaya wag po kayo maniniwala basta-basta dyan. Kahit nakakulong na ito sa dahig kaysa kay Marcos. Kita nyo, nakakulong na lahat. Dito, magbutuhan tayo, mga kababayan. Gusto nyo, dito na lang eh. Dito kaya't kayo magpa-survey. Sige nga, hoy, Pals, dito nga kayo magpa-survey sa channel ko. Di ba? Mga kababayan. Eto na, sa kung sino ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, press 1. Kung sino may tiwala kay Digong, press 2. Kung sino may tiwala kay Duterteng Buday, press 3. Baka pwede naman. Dito nga natin to gawin. Our beloved Boss Mike Cervera.